His compassions fail not. We are new every morning. Great is His faithfulness. Amen? Amen. So, dako kayo pag matinumano siya. The reason why we are still alive, because God is faithful. Amen. He always keep His promise. Amen? Amen. So, karon sa dili pa tayo ninyo maminaw sa pulong sa Diyos. So, karon mga higala, wato na tanong, hapit na kita, wato sa pinaka-importante nga bahin sa ato ang palimbahon karon. And that is the preaching of God's Word. But before we do that, tawag ko sa napo ang mga panguban sa cellphone. Napakikantahon. Ang ako tatapon kay may the Lord find us faithful. I'm just faithful na siya. Amen? Amen. Pero unta may gara, kita po, faithful po doon sa Ginoo. Amen? So may po, ang ako mga program.
Are you blessed? Amen. Salamat kayo sa Ginoo. Ay faithful siya. Kung dapat kita po, mag-faithful po ta sa iya. Amen? Pero dili ta ninyo maglangan mga igsoon, ako'y hangyo sa totalan, palihog ta sa pagtindog, karon mo sa simbahan. There's always a reason why we are here. And there's a purpose for it. Walay itugot ang Ginoo nga walay katuyuan. So this morning, may I call your attention to the book of Hebrews chapter number 9 in verse number 27, isa lang ka bersikulo karong buntag. Now, the Bible says in this verse mga higala, and as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Magampo kitang Dios magpanalangin sa iyang pulong karong buntag. Amahan na mo nga langit nun. Salamat kayo ni ining kabuntagon. Salamat Ginoo sa mga panalangin nga imuhang gibuhos sa amuang kinabuhi. Nagapasalamat ko Lord for allowing us to celebrate the 18th birthday of North Davao Baptist Church. Lord, salamat kayo kay ikaw Ginoo nagpabilin nga faithful. Ug salamat sa imuhang kaayo ani nga simbahan. Lord, bisan na ay mga ginaatubang ang imong iglesia diri sulod sa 18 ka tuig, mga panalangin man o mga pagsulay, ikaw Ginoo nagpabilin gihapon ani nga simbahan. Salamat sa mga kinabuhi kay imong gibag-o. Salamat sa mga kalag ay mo ang giluwas, pinaagi sa ministry dinhi Lord. Salamat sa mga kalag na imong gidugang ani nga iglesia. Amahan, nagtuo ko nga aduna kapay daghag plano ani nga simbahan. Nagtuo ko Ginoo nga daghan kapag mga luwason nga kalag pinaagi ani nga ministry namo diri. And Lord, sa mga ang nagsimba karon, nagtuo jud ko Lord nga nakay katuyuan o plano sa ilang kinabuhi. I pray, Father, nga kung unsa ning purpose nimo sa ilang kinabuhi, kani amahan, matuman Ginoo karong buntaga. Kung naay mga higala namo nga nagsimba karong nga wa pa nakabaton sa kaluwasan, I pray that they might be saved today. Hayagi ang ilang mga hunahuna Ginoo, tabangis sila nga masabtan ang imong pulong karon. Itugyan namo amahan ang tanan diha sa imo kay wa mi mabuhat kung wala ka. Ug kaning tanan amahan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manduluwas. Amen. Salamat, magalingkod ang tanan. Once again, maayong buntag. First of all, we give all the glory and honor and praise to our Lord and Savior Jesus Christ tungod kay gitugutan taniya nga mag-celebrate sa church anniversary karon. Kanina ang ika-18th church anniversary sa North Davao Baptist Church. Salamat sa iyang faithfulness sulod sa 18 ka tuig. Kay sulod sa 18 ka tuig may galam, no, daghan na gyud kalag ang na-save sa ministry sa North Davao Baptist Church. Although nga katong mga kalagtanan nga nasangyawan, nagdawat sa Ginoo, wala to na member tanan diri Mahigala, pero sukad 2006 hangtod 2026 daghan na kayong mga kalag ang naluwas sa ministry sa North Davao Baptist Church. Daghan nag mga pamilya diri na panalanginan. Daghan nag mga kinabuhi ang nangabag-o. Ug sa atong mga bisita pod no, salamat kayo sa inyuhang pag-join sa amoa karong buntag. Pwede ta magpasalamat sa Ginoo for what He has done in the past. But more importantly mga higala, kinahanglan gid pod nga mag-andam ta para sa atuang eternity. Because life is short and death is unpredictable. Di nato matagnaan ang kamatayon. Kung imong tanawon mga higala sa atong palibot, there are many people who died suddenly, who died unexpectedly. They don't even expect na mamatay sila anang adlaw. Si Sister Diday na siya gi-invite last week, no? Mo ni murag na stress gamay siya ti Diday kay na siya gi-invite nga bisita dito sa ilang lugar nga moapil nga mukuan sa among anniversary ning oo na unta to kaso namatay siya atong isang adlaw, gi high blood siya. Unya bata dili pa ingon nga tanto nga tiguwang ba. So diha na to makita mga higala nga kaning kamatayon wa gyud ni pilion nga edad.
Wani pilion nga tao, bata man ka o tiguwang, basta oras nimo paon jud ka sa Ginoo mga higala. Una magpasalamat ta kay karon ba no nakakuan pa ta, nakatambong pa ta aning church anniversary. Amen. Pero grasya lang gid po ni siya sa Ginoo. Kaya abi ninyo wala mang garantiya kung kita maka-apil pa ta sunod tuig. Kaya na mga uban nga mga kauban namo diri sa church nga last anniversary namo naa pa sila pero karon wala na sila karong buntag kay gikuha na sila sa Ginoo. So di gyud nato matagnaan mga higala ang atoang kaugmao nato. So as we celebrate another church anniversary, naigibutang ang Ginoo nga mensahe diri sa akong kasing-kasing. Kani nga mensahe kinahanglan nato madunggan tanan, especially sa atong mga bisita. Mga bisita dili gid biya ni aksidente nga naa mo diri. Tuod na ay nag-imbita sa inyo ha. O salamat kay no kay ikaw ming dawat ka sa invitation, ming tubag ka og yes. Kay balo ba mo katong ning tubag ka og yes, dili na to ikaw ang Ginoo to ning pugos sa imo ag sulti. Kay basin sa imo ang kabubuton, di jud ka gusto mo apil. Pero murag nausab ang imong hunahuna, kay nganuman may gala, gipugos jud ka sa Ginoo nga papilon niya karon kay naa siya tuyo sa imo ang kinabuhi. So basin mao gyud ni ang gamiton sa Ginoo, basta maminaw ko ka. Amen. Kay kung dili ta maminaw, ma-miss na to ang pulong sa Ginoo mga higala. The title of the message this morning is this: One appointment you cannot escape. Usa ka kaning appointment nga dili nato malikayan. You know what? Kung atong hisgutan ang kaning appointment, almost every day natay mga appointment. Pareha sa ni karon appointment pa ni, di ba? Salamat kayo no kay wa ninyo ni gipakyas nga appointment. Daghan mig mga gipang-ibitar nga mga tao. No, nagadto may kami na ato may exercise, daghan mig imbita dito, pero isa ra gyud ning uban dito sa Federal Road 6. Na siya diri karong buntag. So, bulahan ni, amen? Si Joy. Pero ang uban, gipakyas nila ning appointment. Nay mga uban, gi-invite sila sa laing lugar og daghan sila wala ning appeal wala ni dawas invitation pero naa mo karong buntag. Almost every day natay mga appointment. Say natay appointment sa doktor, natay sakit, say natay appointment sa atong trabaho, natay appointment sa atong negosyo, natay appointment sa atong eskwelahan, ug ang ubang na appointment nato say gina-cancel nato. Nay mga uban gina-postpone. Nay mga uban ginakalimtan nato, di ba? Napoy mga usahay mga igsoon nga di nato tumanon ang atoang mga appointment. Napoy mga usahay mga igala nga ibalhin nato siya sa laing adlaw. So kung atong hisgutan lang kaning appointment nato diri sa yuta, pwede nato siya matakasan, malikayan, pwede nato ma-cancel, ma-postpone, pwede nato siya mabalhin sa laing adlaw. Kay kita ang nagkontrol sa ato ang appointment diri sa yuta. Pero sultihan ta mo may gala, nagi usa ka appointment nga musugot magag sa dili, di gyud nimo ni siya malikayan. Di nimo siya matakasan, di nimo pwede ma-postpone. Kung tawagon ka ani nga appointment, atubangon gyud nimo ni siya, whether you like it or not. So there is one appointment that every person in this building must face. Pobre man ka o dato, batanon man ka o tiguwang, reliyoso man ka o dili, church member man ka o bisita, one day, sultihan ta mo, every person here will stand before God. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So ang pulong sa Dios na siya gihisgutan duha ka appointment. Una, kamatayon, ikaduha, ang judgment sa Ginoo. Ang akong pangutana karon sa atong tanan mga higala, kung kini nga appointment moabot sa imuha, andam ba ka moatubang ani? Higala, importante pangandaman nato ni siya. Kaya nga naman, ang magmatter manggod, ang importante manggod sa kinabuhi nato diri sa yuta, dili manggod din kining unsa ta ka successful. Unsa kadaghan ang atoang kwarta. Unsa kadugay nga kita gasigitag simba o kung unsa ta kadugay nga nagpuyo diri sa kalibutan. That is not the most important thing in life mga igsoon. The most important question today is mao ni siya, kung ang oras nimo moabot.
andam ba ka? Kung kwaon na ka sa Ginoo diri sa kalibutan, andam ba ka moatubang sa Ginoo? Because everyone here, pobre man o dato, tigulang man o batanon, bata man o kaning mga hamtong, reliyoso man o dili, membro man ka di sa mo simbahan o bisita, usa ka adlaw gikan karon, tagsa-tagsa nato mutindog atubangan sa Ginoo. And higala sultihan mo, before it is too late, you must understand this. One appointment you cannot escape. So as we celebrate this church anniversary, importante nga atong hinumduman, ang atong panahon diri sa yuta, temporary lang gyud. Temporary lang ta. Kumingon tag temporary lang sa makadyot lang nga panahon. Gisulat na sa pulong sa Dios, pwede na ito ibutang sa screen ang 1 Chronicles chapter 29 verse 15. Ang gingon di sa pulong sa Dios, 1 Chronicles chapter 29 verse number 15. Basahon ako sa Bisaya, pero nadi po sa English. The Bible says in that verse, kay kami mga langyaw sa atubangan nimo ug mga nagpuyo nga temporaryo. Ingon sa tanan namong mga amahan, ang among mga adlaw sa yuta ingon sa anino ug walay usa nga nagapabilin. Wa gyud ay usa nato diri magpabilin hangtod sa hangtod. Ang atong kinabuhi diri sa yuta mura lang tag anino. Buot pasabutan na may galam, lumalabay lang tang tanan diri. Karon naapata diri. Basin may gala sa sunod nga mga panahon wala na ta diri. No? So di nato may gala masiguro ang atong kaugmaon. Kay wa gyud puy gisaad ang Ginoo sa ato nga naa pa ta ugma. All we have is today. Ug ang kaning karon bitaw no, karon grasya ni siya sa Ginoo. Ug ang rason nga ning barog ka pa, nakalakaw pa ka, nakasimba ka karon tungod kay gikaluy-an tang tanan sa Ginoo. There's nothing we have sa ato ang life mga higala. Sooner kani atong giapilan karon mahimo na lang ni siyang memory. Mahimo na lang ni siyang history. Ug usa ka adlaw gikan karon mga wala na dayon ta dinhi sa kalibutan. Siguro kaila mo atong sikat pa no nga katong batanon nga basketballista di ba no? Bago lang siya gihaya si Rene. It was so sudden and unexpected ang iyang kamatayon niya. He was just too young to die. Daghang mga tao nagsulti sa iya nga bata, oy daghan pa unta ni siya mahimo, daghan pa unta ni siya maabot. Pwede pa unta ni siya mo successful gyud sa iyahang kwan niya. Pwede pa gid siya siguro ma-hire sa PBA kay maayo kay siya modula. Pero mga higala, wa man gyud gitugot sa Ginoo nga mutaas ang iyahang kinabuhi diri sa yuta. Dito lang gito siya kutob. Amen? 18 years old. So di gyud nato mga higala masulti nga kita moabot pa ta og 70, 80, 90. Although naay mga tao nga nailhan nato nga nakaabot ang mga idara, pero ningabot sila anang idara tungod kay kabubuton sa Ginoo. Mao ang gidesign sa Ginoo sa ilaha nga mga katuigan diri sa yuta. Pero tagsa-tagsa nato diri naa nagigitakda ang Ginoo sa ato kung asa lang takutob. The Bible says, ako ipakita sa inyo mga higala, no? Dirita sa Job chapter 7 verse 1. Ang Bible nagingon diri sa ato, Job chapter 7 verse 1, the Bible says, is there not an appointed time to man upon earth? Wala ba'y appointed time ang tao diri sa yuta? Appointed time meaning naanay gidesisyonan ang Ginoo kung asa lang kakutob. Wala mahigala bisan mag-birthday ka, nya usay ato binong ginabuhat to ba sa birthday no magluto taw kunsa para long life unsa gani atong lutoon? Pansit, di ba no? Kay long life lagi. O, di ba? Unya, unsa atong ginaampo po tong birthday? Lord, tagai siya taas nga kinabuhi. Dili ba? Because everyone here desires long life. Walay usa nato diri may gala mamatay, gusto mamatay. Kitang tanan gusto mabuhi. Pero mga higala, wag tayo mabuhat ana. Kay nga naman may higala, ang tao nakasala manggod, therefore ang tao mamatay gud siya. So kita diri gitagaan na gyud ta sa Ginoo og appointed time. But pasabot kung kinsa man ka unsa may pangalan nimo, pila man imong edad karon, kung sa na mga kadugayon diri sa yuta, naanay gidesisyonan ang Ginoo nga 35 years old lang kakutob.
Naanay gidesisyonan ang Ginoo nga 50 years old lang ka. Naanay gidesisyonan ang Ginoo nga kutob lang ka 60 years old. Ang uban siya na today, paabuton pa siguro 70 years old. Depende na siya sa Ginoo. So no matter what we pray, or unsa ato ang ihangyo sa Ginoo, Lord, palihog Ginoo, tagay pa ni siya taas nga kinabuhi. Kung maulang gyud to ang gidesisyonan sa Ginoo nga diha lang gyud ka kutob, igsoon, diha lang gyud ka kutob. Mao na nga it is vital and important nga kita mangandam ta. Samtang buhi pa ta. Kay balo ba mo nga no? Kay wa manggud ta kay balo, ang apan mao ni ang apan. Wala ta kay balo kanos ata mamatay. Unpredictable ang kamatayon, higala. Unya ang kamatayon walay pilion, Kristohanon man ang tao o dili. Matarong man siya o dili matarong, dautan man siya o maayo, ang tanang tao moatubang og kamatayon. Mao na importante ang pagpangandam. Amen? 3 things karong buntag, dali lang. Number 1, the certainty of disappointment. So naitulo ka truth i-share na ko sa inyo. Una, mo ni, the certainty. Kung maghisgot ta og certainty, sa Bisaya pa na kasiguruhan. Ang kasiguruhan niining gitakdang takna. So sigurado ang takna. Sigurado ang kamatayon. Kay gingon man sa Bible, and as it is appointed unto man once to die. So every person will experience death. Mamatay gyud ang tao. Ang kamatayon dili ni siya basin. Ang kamatayon mga higala, sure. Dili ka pwede moingon sa katao, basin mamatay ni siya. Basin mamatay na siya. No, dili mga higala. Ang kamatayon sigurado gyud ni mo abot sa atong kinabuhi. Mutuo man kag sa dili, everybody dies because death is not an accident to God. Ang kamatayon, appointment siya. Amen? Ecclesiastes chapter 8 verse 8. Basahon na to ang pulong sa Diyos. Naminaw pa ba ta? Okay? Ecclesiastes chapter 8 verse 8. Unsa gyud sa Bible diri? Unsa pinakaudag gyud sa Bible diri? There is unsa na? There is no man. Subot pa sabot, wala gyud tao. Walay tao nga unsa. There is no man that hath power over the spirit to retain the spirit, neither hath he power tanawa in the day of death. Kaya sabot mo sabot pa sabotan na. Ang tao wala siya'y gahom nga makalikay sa adlaw sa iyang kamatayon. Bisan palagi ang tao, dagan siya kwarta. Bisan pa ang tao, milyonaryo, bilyonaryo mga higala, di niya mapugngan ang adlaw sa iyang kamatayon. Mamatay gid ang tao mga higala. Yung sa Bible dire, neither hath he power in the day of death, and there is no discharge in that war. Neither shall wickedness deliver those that are given to it. So, naay mga taong dato, naay mga taong pobre, naay mga bata, naay mga tigulang, sama din sa ato karon, pero ang tanan mamatay gyud. Mao na ang tao kinahanglan mangandam samtang buhi pa siya. Una pa siya gininhawa tungod kay naa siya atubangon nga appointment. O kini dili nato mahibal-an kung kanus-a. O dili jud pud nato ibutang sa tong hunahuna nga daghan patag oras. Kay kining kamatayon mga higala, di nato kontrolado. Moabot ni siya sa ato sa bisag unsang adlaw o oras. Mao na mga higala, mga bisita, mag-andam ta. Samtang napatay oras. Samtang buhi pa ta. Kay balo ba mo, daghang mga tao karon nagtuo nga daghan pa silag oras. Kisa rin siya nagtuo ka nga daghan pa kag oras. Daghang mga tao karon nagtuo sila nga daghan pa silag oras. Nagtuo sila may nga di pa sila, layo pa ang kamatayon sa ilahan. In fact, mga igsoon, daghang mga patayng lawas karon nga naa diha sa sementeryo nga kaniadto nagtuo sila nga daghan pa silag oras. Ug tungod kay kanaang naa sa ilang hunahuna, wa sila nangandam. Unya, unsay nahitabo? Kay wa sila nangandam mga higala. Ang nahitabo kay naabtan sila sa ilahang oras. Busy lang sila permi sa ilang career, busy lang sila permi sa ilang trabaho, puro lang sila kahilayan,
hudyaka, happy-happy, ang naa silang hunahuna, ug wa nila gitagaag pagtagad ang pulong sa Dios. Wa nila gipangita ang Ginoo, wa nila gitagaag pagtagad ang ilang kalag, kay nagsalig sila nga daghan pa silag oras. Hangtod naabtan sila sa ilang appointed time. Okay balo ba mo asa sila karon? Na sila karon sa impyerno. Proverbs 27 verse 1. Ang gingon sa Bible diri sa ato mayila, Proverbs 27 verse 1. Boast not thyself of kanang sa? Tanan? Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Ayaw gyud pagsulti mga higala nga dugay pa ko diri sa kalibutan. Batanon pa ko, di pa ko mamatay. Kato si Rene, Baterbonia ba to? Bata pa to. 18. Ang akong manghod. Kuha pala akong manghod, 28 years old. Gikuha na siya sa Ginoo. Namatay siya 2 years ago. Walay pili ang kamatayon. Sa akong manghod mga higala, wala may nag-expect nga on the following year, magdaot na siya. Because katong previous year, 2022, grabe pa siya kalagsik. Wala kay makita nga sign sa iyaha nga na siya sakit. Grabe siya ka-healthy. Nag-ani siya sa musimbahan, nag-lead siya diri during sa amuang ika-14th church anniversary. Na siya diri. Lagsik kayo eh. Pagka following year, nagka-lymphoma siya. 6 months lang gitagaag-tagal sa iyahan, namatay siya January 12, 2024. Grabe no, paspas ang panahon ba. Inunanag yun mga igsoon, ang atong kinabuhi. Kung hisgutan nato ang realidad sa atong kinabuhi, kitang tanan mga matay kita. Amen? Gingon sa Bible, James 4:14, the Bible says, James 4:14, whereas ye know not what shall be on the morrow. O giinan ta, ang katong una, Proverbs 27 verse 1, giinan ta, ayaw paghambog sa imong ugma, kay wa kay balo unsay mahitabo pagkaugma. Kanipod, giingon pod diri sa Biblia, James 4:14, kay ikaw wala makaibalo sa ugma. Kay unsa man ang imong kinabuhi, kini sama lang sa aso nga makita sa makadyot apan mahanaw siya. So nagpasabot, our life here is short. Whether maabot ka og 70, 80 mga higala, mubo ra gyud ang kinabuhi sa tao diri. Si Ate Diday, pila edad ni Ate Diday? 69 years old. Nay, pila edad mo nay? 59 years old. 69, 59, nay 49? Okay. Sige. Tanaw mga higala, kisa pinaka-ikuan diri, gawas ni Ate Diday. Dapat 70 diri? Ay, si nanay diri. Pila edad mo nay? 72 years old. Si Ma'am Josephine, pila edad? 69 years old. So, ang pinaka, Ate Emelia? Ha? 69 years old. So, ang pinaka-idara nato diri kay si nanay, 72 years old. Mayingon tanong, taas yung kinabuhi, no? Nayuban, maabot pag 100. Higala, paminaw mo. Kanang 100 nga maabot sa tao diri sa kalibutan, dili na taas. Kung ikumpara na sa eternidad. Kay sa eternidad, walay katapusan dito. Diri sa kalibutan, naay kahumanan ang tanan. Muna nga, kung pilay maabot nato nga edad, dili na siya ang ipanghambog nato. Amen? Kay ikumpara sa eternidad, ang atong panahon diri sa yuta, hamubo ra gyud kayo. Imagine, di ba, nakita ko ninyo karon? Nakita po mo, did you know that one of these days, ang imong mahinumduman sa ako, mga higala, kay memory na lang? Tinood, ang imong makita sa ko, memory na lang, someday, dili na ko ninyo makita diri, or ikaw po, di ka na nako makita diri. Kaya naman, mga higala, gingon sa pulong sa Diyos, lumalabay lang tang tanan diri sa kalibutan. Amen? So, the certainty of, unsa, disappointment. Number 2, let's go quickly. The consequence of disappointment, ang resulta ni ining gitakdang hitabo. Now, gingon sa pulong sa Diyos, atong text, ato tabalik sa atong text there, Hebrews chapter 9, verse number 27. Ang gingon sa Bible, mga igsoon, is this. And as it is appointed unto man, di ba, once to die? Okay?
But after this, the judgment. So, naa pa di ay life after death. It doesn't mean that when you die, mga igsoon, your life is over. No. Ang imong kinabuhi, magpadayon paghihapon. Ano man may gala, the only thing that will remain here is your body. But sa adlaw sa imong kamatayon, ang imong kalag mo separate na sa imong lawas. So kanang kalag nimo mauna siya ang muatubang sa eternidad. While ang imong lawas ilubong balik sa yuta. So diha nato nasabtan nga ang tinuod nga kita kining nakakita, kining nakadungog, kaning nakabati. Kay kaning nakakita, nakadungog ug nakabati, mauna siya ang kalag. Mauna siya ang magpabilin nga buhi. So ang resulta mga higala aning appointment nato kay mauni siya. Human niining kamatayon na ay gitawag judgment. Higala sultian ta mo ha. Walay gingon ang Bible nga human sa kamatayon ma-reincarnate ta. Walay gingon ang Bible may gala nga human sa atong kamatayon naapatay lahi nga chance. Ang chance nato kay samtang napata diri sa yuta. Mao nay chance nato. Wala po'y gingon ang Bible nga after sa kamatayon nato moadto ta sa kaning gitawag purgatorio. Higala paminaw. The only places gimension sa atong Lord Jesus Christ, langit lang ug impyerno. Walay tunga-tunga sa ilaha. Ang gingon sa Bible nga after death is judgment. The truth is mao ni siya mga higala. You will face judgment someday. Pwede na to basahon there? Si John the Beloved, usa sa mga nagsulat sa Bible, nakakita siya og propesiya. Nakakita siya may gala sa unsay mahitabo sa kaugmaon. Unya ang usa nga iya nakita may gala is this, kung paano gihukman sa Dios ang tanang mga tao. Unya sa iyahang nakita na siya'y nakita mga gagmay ug mga dagko nagtindog atubangan sa Dios ug sila gihukman sa Ginoo. Ug katong mga tao nga wala makit-e ang ilang pangalan sa libro sa kinabuhi gitambog sila ngadto sa linaw nga kalayo. Revelation chapter 20 verse 11. Tanawan ninyo mga igalaon sa gingon sa Bible. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. Verse 12. And I saw the dead. Nakakita siya mga tao nga patay. Mga gagmay ug mga dagko nagtindog atubangan sa Dios ug ang mga libro gipang-abrihan ug usapod ka libro giabrihan nga mao ang libro sa kinabuhi ug ang mga patay gihukman gikan ni adtong mga butang nga gisulat ngadto nga mga libro according sa ilang mga binuhatan. So we will be judged according to our works. I-base ang judgment sa Ginoo sa atong gibuhat, i-base siya sa iyang pulong. Kung wala ming tumong ang atong mga buhat sa iyahang pulong, then naay judgment nga buhaton ang Ginoo sa ato. That's why it's very important nga samtang ang tao napadiri sa yuta, ang tao mudawat gyud siya kay Kristo. Kay dili man ta mga higala, dili man ta makahimo sa pagtuman sa tanang gidiman sa Ginoo, sa tanang balaod sa Ginoo. Salamat sa Dios ming anhi si Jesucristo aron siya ang mutubos sa ato. Siya ang mupuli sa atong lugar. Siya ang magbuhat para sa ato aron kita igo na lang ta nga mudawat sa iya ug musalig sa iya aron mahimo tang matarong atubangan sa Dios. Kay kung kita-kita lang dili ta mahimong matarong bisag unsa pa ta kabuutan, bisag unsa pa ta ka relihiyoso, bisan pa nga kita gatabang ta, gahatag ta, those things are good. But kana mga higala nga mga buhat dili dawaton sa Ginoo kay bisag unsa ta ka maayo og kabuutan og karelihiyoso og kamainampuon, ang sala naa gihapon sa atong pagkatao. Kinahanglan ang sala nato matabunan siya og kaning dugo nga walay hugaw o walay sala. Salamat sa Dios, mianhi si Kristo. Siya naghatag siyang kinabuhi
giula ang iyang dugo, kay ang dugo ni Kristo putli, balaan, ug walay sala. So ang iyang dugo giula, aron maoy bayad sa atong sala. Nganong namatay si Kristo sa cross, kay dili ta kabayad sa atong sala. So siya ang nagbayad sa sala nga dili nato mabayaran. Higala, naatay ato bangon nga paghukom. Gigon sa Bible, versikulo 13. Hadlo kayo nino? And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. 14. Tanawan ninyo mga higala. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Naay libro ang Ginoo. Giyon sa Bible na siya mga libro. Isa ka libro giabrihan niya ang tawag Book of Life. Naay duha ka libro. Mga higala, ang una, Book of Life. Unsa man ang Book of Life? Mao na siya ang record sa imong kinabuhi diri sa yuta. Ang isa ka libro gitawag siya The Word of God. Ang ikatulo ka libro gitawag siya Lamb's Book of Life. Ang katong Lamb's Book of Life didto isulat ang mga pangalan sa tao nga mingsalig ug migdawat kang Hesukristo. Paminaw. Kung imong dawaton si Hesukristo karong buntag isip imong personal nga Ginoong manluluwas, ang imong pangalan automatic isulat na sa Lamb's Book of Life. Kung nahirehistro ang imong pangalan sa Lamb's Book of Life, dili papaon sa Ginoo ang imong pangalan sa Book of Life. Pero pag i-reject nimo si Hesukristo sa imuhang kasing-kasing, papaon ang imong pangalan sa Book of Life. Mao na gingon sa Biblia, and whosoever was not found written in the Book of Life was cast into the lake of fire. Sabtan ninyo, pag ang tao mamatay nga dili luwas, paminaw, papaon iyang pangalan sa Book of Life. Inig-adlaw nga hukman sa Dios ang mga tao paminaw. Mingon ang tao, Ginoo, pasudla ko sa imong ingariyan. Ginoo, gusto ko diya. I-check sa Ginoo. Ang libro sa kinabuhi, kung wala makaplagi ang imong pangalan dira, giingon sa pulong sa Dios, itambog ang imong kalag sa linaw nga kalayo. Ang kining linaw nga kalayo, mao ni siya ang gitawag ikaduhang kamatayon. Higala, sultenta mo, naapay mas worse sa physical death. Ang mas worse sa physical death is kaning eternal death. Mao ang kamatayon sa ato ang kalag. Di ba, natin makita, di ba, mga gipanghaya, di ba, no? Mga tao, mga lawas, gipangsulod sa lungon, unang kamatayon lang na siya. Pero pag ang tao mamatay nga dili luwas, makasinati ang taog ikaduhang kamatayon. Ang ikaduhang kamatayon mao nga ang iyang kalag malaglag sa impyerno ug mahibulag siya sa Dios hangtod sa kahangturan. There's no escape in hell. There's no pardon. There's no mercy. Nga naman may gala, seraduhan sa Dios ang impyerno. No one will hear you when you cry, when you shout, when you cry for mercy and help, walay makadungog sa imuha. Mao na mga higala, ang tao kinahanglan maluwas samtang naa pa siya dinhi sa kalibutan. Igsoon, mga bisita, don't waste your time. Because time is always running and your time is running out. Nagakahurot ang ato ang oras. Pilay edad nimo karon? Kung pilay imong edad karon, ayaw pagunahuna nga nagkalayo ka sa imong kamatayon. Kung pilay imong edad karon, paminaw, the longer you stay here on earth, nagkaduol ka sa imuhang kamatayon. Wala ka nagkalayo, nagkaduol ka sa pultahan sa imong kamatayon. Ang question karon, basing, usa na lang ka tikang sa imuhang kamatayon. Maybe. I'm not threatening you here, pero basin mga higala, basin lang ha, basin, karon na ang last nga semana nimo.
Basin, karon na ang last nimo nga adlaw. Basin, karon na ang last nga tuig nimo. I don't know mga higala. Ang Diyos lang ang nahibalo. Kay balo ba mo, ngano siya lang nahibalo? Siya ang nag-decide kung pila lang ka katuig diri sa kalibutan. Kita, wala. Wagay ta kay balo, unsay kamatyan nato, di ba? Kisa siya, gusto ka mahibalo, unsay kamatyan nimo. Kisa siya, gusto ka mahibalo, unsay kamatyan nimo, o kung kanong sa ka mamatay. Kung sultian ka sa Ginoo nga 15 days na lang ka diri sa kalibutan, unsay imong buhaton na ng 15 days? Una-una na. Pero mautan ko siya, gisultian ba ta sa Ginoo kung kano sa ta mamatay? Wala. Kay balo ba mo nga no? Kay gusto sa Ginoo may gala, kita mag-andam ta. Amen? Mag-andam ta. Kay di nato mahigala mahibalan ang panahon. So the consequence of disappointment, kitang tanan mamatay. Higala ang impyerno tinuod. Ang judgment tinuod, dili na siya istorya lang. Dili na siya mahigala nga murag ginatratar nato ba naman yung mga tao nga ginabinuangan nilang impyerno. Sulti ang mga tao nga, okay lang may impyerno. Dito ako mga barkada. Mga palahubog na ako nga barkada. Dito rami magpadayon og inom. Makita rami dito, magparty mi dito. Di sa impyerno, di ba? Sa itong impyerno gani, linaw, di ba? Maglangoy-langoy ako dito sa impyerno. Mag-swimming ako dito. Wow, kalame. Higa na paminaw, walay resort sa impyerno. Wala. Ang impyerno mahigala, paminaw, gingon sa Bible, linaw nga kalayo. Puros kalayo. Ug ang kalayo, dili mapalong. Sa Marcos, gingon ni Hesukristo na ay mga ulo dito nga di mamatay. Gingon pun mga higala ni Hesukristo sa Lucas, ang impyerno, dapit siya sa kangit-ngit. Nagpasabot, wa kay makita. Kaya balo ba mo? The more ang init, pag init kaayo ang kalayo, pag grabe ang kalayo, kaya balo ba mo, mas darker siya? I remember mga higala, way back 2000, kanon sa to? 2009? No, dili. 2019 or 2017. Unsay nahitabo 2017? Sa Davao. Unsay nahitabo 2017? Nasunog ang unsa? NCCC Mall. 2017. Nakadung ba na balita? Di ba na ay natrap dito 38 call center agents sa 3rd floor, 4th floor? Wa sila kagawas. Nay isa, duha, o nay katong isa nga nagtestimony, buntis nga babae. Paminaw mo may gala, naka-survive siya. Ning agi siya dito sa labi. Bisag di niya makita ang dalan. Bisag grabe ang aso. Pero kay balo ba mo, nga nung siya naka-survive, kay ang iyang giuna-una, ang iyang anak nga nagulat saya dito sa ilang balay. So naa siya will to live tungod kay naa pa siya bata. Pero base sa iyang testimony, sa diyang na sila dito mga higala no, sa upper bitano, sa upper building, gabi gyud daw kangit-ngit. Wala na sila'y makita. Ang uban nilang mga kauban ning sulod dito sa CR o gibasa nila ilang kaugalingon, napalong ang suga ug wa gyud sila'y makita bisan ilahang gipasiga ang cellphone. Na-suffocate sila, unya, nasunog sila dito. Unidentified ang ilang body sa dihang namatay sila. Kaya di na ma-recognize tungod na sunog yun. Pero katong isa ka babae nga buntis siya, napagod siya anak nga nagulat sa isang balay, mautuyang gisulti, nga init kayo, kusog kayo ang kalayo, pero ngit-ngit kayo. Tinuod ang gingon ni Jesucristo na sa impyerno may galang ngit-ngit kayo tungod kay grabe ang kalayo sa impyerno. Ano? Hell is a place of darkness. Hell is a place of eternal separation. Hell is a place of eternal thirst. Na tao dito may istorya si Kristo ba nga sa diyang naa siya sa impyerno, nangayo siya og tubig.
kay perti siya kauhaw. Imagine mga higala, di na siya makainom og tubig hangtod siyang kinabuhi. Kay nga naman mga higala, once ang tao naa na sa impyerno, naa na gyud siya diha. There is what we call a great gulf fix. Na kung asa katong mga tao nga nasa langit, dili sila makanaog diri sa impyerno, ug ang kaning mga tao nga nasa impyerno, dili sila makagawas ni anang dapita ug makaadto sila og langit. Mauna mga higala paminaw, masulti nato, death is final. Kung unsa ang last nga gidesisyonan nimo sa imong kinabuhi, paminaw, when your time comes, kung unsa tong last nga gidesisyonan nimo, diha i-determine kung asa ka muadto. Sa langit ba ka o sa impyerno? Ikatulog ang katapusan nato nga punto, mao ni siya. The good news is this: wa tagi pasagdan sa Ginoo. Wa taniya mga higala gibiyaan diri nga wa siya gi-offer nga kaluwasan sa atong kalag. So there is what we call point number 3, the choice before disappointment. Kay balo ba mo nga naay ginaingon ang Bible ingon ani? Deuteronomy chapter 30 verse 19. Okay pa ta? Naay ginaingon ang Bible ingon ani mga igsoon. Sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. Gingon mga higala sa pulong sa Dios, ang Dios ang storya ni ha, dili si Moses. Si Moses ang nagsulat pero ang Dios ang nagstorya ni. Nangingon ang Ginoo. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you, unsa man, life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. So, naay gipahimutang ang Diyos. Paminaw, it's not up to God kung asa kaniya ibutang. It's not up to Him. It's up to the person, because ang tao ang magpili. Ang tao ang mag-decide. Dili ang Diyos. Panghigala, ang Diyos na lang siya gihatag sa tuwa, na siya gihatag sa tuwa nga manluluwas. And that Savior is Jesus Christ. Pero ikaw ang mupili. Will you receive Him or will you reject Him? It's up to you. God will not force us to receive His only begotten Son. Kay kung dili nimo dawaton si Kristo, kung imo siyang isalikway, okay raman pod sa Ginoo. Kay wala may mawala sa Ginoo kung ato siyang isalikway. Pero naay mawala sa ato. Nakuha ninyo mga higala? Nasa gipahimutang. Usa yang gipahimutang? Ayang gipahimutang, kinabuhi o kamatayon. Panalangin o tunglo. Ginon sa Ginoo, busa pilia ang kinabuhi. Higala paminaw. Ang gi-admonish sa Ginoo sa tao, pilia ang kinabuhi. And by the way, kinsa man ning kinabuhi? Basahon nato ang Bible, John 14 verse 6. Ang giyon sa Bible, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the... Jesus said, ako ang kinabuhi. Walay tao makaadto sa amahan kung dili moagi sa ako. Unsay giingon may gala Deuteronomy 30 verse 19, baliko na to para masabtan nato tanan. Ang giingon sa Ginoo, therefore choose life. Sa imong kinabuhi, unta pilion nimo si Kristo. Aron ikaw ug ang imong mga kaliwatan maluwas, mabuhi. Kinsa di sa inyo gusto ka nga inig kamatay nimo sa langit ka magmata ug didto ka magpuyo. Ang sikreto si Kristo. John chapter 10 verse 9. Napakoy pabasa sa inyo mga higala. John chapter 10 verse 9. Si Jesus, unsay gisulti ni Jesus, magbasa tang tanan, ready begin. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Siya ang pultahan. Kung naay tao moagi kay Kristo, musulod, ana nga pultahan, maluwas siya. Higala, sultian ta mo.
ang among simbahan dili mao'y makaluwas sa inyo. Ako dili ako ang mao'y makaluwas sa inyo. Ang atong mga maimbuhat dili na mao'y makaluwas nato. Ang imong relihiyon kung unsa man imong relihiyon, dili na mao'y makadala sa imo dito sa langit. Ang giingon sa Bible, si Jesus nag-ingon, ako ang pultahan. Kung naay mosulod sa akong pultahan, abrihan ang pultahan, mosulod, bisaad niya, siya maluwas. Nagpasabot, ang imong kalag, moadtog langit. Higala, ang point number 3 na to sa ganito, the choice before disappointment. Kanus-an nimo buhaton ang choice samtang naa ka pa diri sa kalibutan. Dili ka nang mamatay na ka. Mali ng tinuohan nga ay rata mahibalo kung asa ta padulong kung patay na ta. The Bible says in the book of Ecclesiastes nga kung mamatay na ang tao, mabura na ang iyahang mga memory. Wala na. So karon pa mga igala, buhi pa ta, pwede pa ta mahinumdum kinsa ang makaluwas sa tong kalag. Kinsa ang makadala sa ato didto sa langit. And that's Jesus Christ. Ang pinakamaayong nga desisyon nimo kay kadang panahon nga naa ka pa diri sa kalibutan. Ayaw ninyo na pakyasa. Kay pag moabot ang appointed time nato, there's nothing we can do. Amen? Last na siya. So I hope mga igalang ang mensahe karon nakahatag siya og enlightenment sa atong huna-huna. O sa ganitong una na nga punto, ang una na nga punto, ang kasiguruhan ni ining gitakdang takna. The Bible says, it is appointed unto men once to die. Ang kamatayon, dili siya basin. Basin mamatay ko. Dili basin. Ang kamatayon, sigurado yun na. Ikaduha, kung sa itong ikaduha, the consequence of disappointment, ang resulta ni ining gitakdang hitabo. Meaning, atubangon nimo ang paghukom. Musugot man kag sa dili, muatubang kag paghukom sa Ginoo. Unya, ang ikatulo, the choice before disappointment, ang pagpili sa dili pa moabot, ang kining gitakdang takna. Igala, mga igsoon, mga bisita. Naay jailor sa Biblia, tigbalantay siya sa prisuhan. Nangutana siya kay Pablo kay Silas, unsa ang akong buhaton aron maluwas ko? Ang gitubag mga igala ni Pablo, last verse na nino, Acts 16:30 sa ta. Acts 16:30. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Unsay dapat buhaton nako aron maluwas ko? Kay balo ba mo unsa ang gitubag ni Pablo? Mao ni. And they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kanay po na kung isulti sa inyong mga bisita. Di ko musulti sa inyo ha. Salig mo sa inyong relihiyon o saligi ang among relihiyon kay maunay makaluwas ninyo. No? Salig mo sa pastor kay aron makasulod kag langit dili. Salig mo sa inyong mga maayong buhat, sa inyong mga maayong buhat aron maluwas mo dili. Ang giingon sa pulong sa Diyos, saligi si Hesukristo ug ikaw maluwas. That's the word of God. Iduko atong mga ulo, ipiyo atong mga mata. Higala, kung buhi pa ka karon, gihatagan pa ka sa Ginoong oportunidad. Every heartbeat you have today is a reminder of God's mercy. Kung nagakuan pa na, nagapampa ang imong kasing-kasing, ilhanan